Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-31 kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ito po ang ikatlong kabanata na nagsasalaysay tungkol kay Haring Hezekiah. Siya ay mababasa po natin sa huling kalahating bahagi ng kwento ng Juda. Siya ay nagdala ng muling pagbangon sa Juda at hindi lamang sa espiritual na aspeto, gayon din sa sandatahan o kaya sa kalakasan nila bilang kaharian. Nagkaroon ng kasaganaan sa Juda sa kanyang pagkahari. Kahapon ay nabasa po natin kung paanong pinangunahan ni Hezekiah ang mga tao, ang sambayanan sa pagdiriwang ng Pasko ng Yahweh. Mahabang panahon mula nang hindi ito isagawa ng mga taga-Israel. Mapapansin natin kung sa panahon po natin ngayon ang mga pista na ito ay para bang conferences sa atin. May mga taong maaantig at naroon na makikita natin na sama-samang nagpupuri at umiiyak sa Panginoon. Ngunit pagkatapos ng mga pistang ito, pagkatapos ng mga pagdiriwang na ito, sinasabi po dito na ang bawat isa ay nunumbalik sa kanilang mga tahanan. Sa atin pong pagbalik, sa atin pong mga sari-sariling buhay, paano magpapatuloy ang muling pagbangon na ito o ang revival na ito? Hindi lamang po dapat ito limitado sa mga panahon na tayo ay nagdiriwang. Bibigyan po natin ng pamagat ang kabanatang ito. Ang buong pusong paghahandog ang susi sa muling pagbangon. Dito pinapakita ni Hezekiah, pinapalakas niya po ang bawat isa sa atin na magpatuloy sa paghahandog sa Diyos upang mapagpatuloy din ang muling pagbangon. Bihira po natin pag-isipan ang paghahandog o kaya ang revival. Ang paghahandog ay para din pong pag-eehersisyo o kaya pagpapalakas ng ating espiritual na kalamnan. Sabi po dito sa huling bahagi
Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo sa kanyang pagtupad sa kautusan ay ginawa niya ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Para kay Hezekiah, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang sa pagsunod ng mga itinalagang pista niya, bagkus kanyang pinapakita na kung paano po natin sinusundan ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay ay mahalaga din. Ngayon, hahatayin po natin ito sa tatlong bahagi. Verse 1 to 8 ang unang bahagi. Verse 1 po ang introduction. Iyon ay ang paghahandog ng ating mga buhay. Pagkatapos ng pagdiriwang na ito, ang lahat ng Israelitang dumalo ay pumunta sa mga lungsod ng Juda at pinutol nila ang mga haliging sinasamba at tinurog ang mga imahe ng Diyos-Diyosang si Asherah. Winasak din nila ang mga sambahan at tambanan ng mga pagano. Ginawa rin nila ito sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manasseh. Pagkatapos ay umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Ito ang revival o kaya'y muling pagbangon na naging bunga ng pista ng tabernakulo o kaya'y ng Paskwa. Sa mga nakaraang bahagi ng kasaysayan, maaaring sumunod nga ang mga naunang hari, ngunit laging mayroong salitang ngunit dahil naroon pa rin na hindi naging kalugod-lugod ang lahat ng kanilang ginagawa sa Diyos. Maraming mga bahagi kung saan nasasabi po doon na ang mga hari ay naging mabuti, ngunit hindi nila tinanggal ang mga Diyos-Diyosan. Kung matatandaan po natin, ang 10 salot na naranasan ng Ehipto noon ay pag-atake sa mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto at ang pagsamba ng mga tao kay Pharaoh bilang anak ng araw. Pinangunahan ni Hezekiah ang mga tao sa pagdiriwang ng Passover. Naroon ang revival o kaya muling pagbangon. Sa verse 1, mababasa po natin ang magandang revival o kaya napaka-gandang uri ng revival. Mayroon pong dalawang susi na sa verse 1 at verse 3. Iyon ay ang paghahandog.
na ipakita po dito ang dalawang uri ng handog. Handog na sabi sa verse 2, pinagpangkat-pangkat muli ni Hezekiah mga pari at levita at binigyan ng kanya-kanyang gawain, may para sa handog na susunugin at may para sa handog ng pagkain. Ang iba'y tutulong sa pagdaraos ng pagsamba. Verse 3, lahat ng handog na susunugin sa umaga at gabi at sa mga araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at mga takdang panahon ay kaloob ng hari ayon sa itinakda ng kautusan. Sinundan niya kung anuman ang naisulat sa libro ng Leviticus. Naroon ang pagtubos ng mga kasalanan sa pamamagitan ng mga handog. Ito din po ay uri ng pagsamba. At sa paghahandog nga ng mga tao, sila ay nagtatatag ng magandang ugnayan sa Diyos. Ang sistemang ito ng paghahandog ay para magkaroon ng ugnayan ang tao at Diyos. Isa sa mga dahilan o kaya layunin ng paghahandog ay nasa verse 4, iniutos ni Hezekiah sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at levita ang para sa mga ito upang buong panahon nila ay may ukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahweh. Sa verse 6 nabanggit ang ikasampung bahagi ng mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Ito ay kanila ding inihandog. Sabi sa verse 8 na makita ni Hezekiah at ng kanyang mga pinuno ang dami ng mga kaloob, pinuri nila si Yahweh at pinasalamatan ang buong bayan.
Sa paghahandog ng mga tao, ito din ay nagbibigay probisyon sa mga Levita. Ang revival sa Juda ay nagpatuloy dahil sa puso na mayroon ng mga tao sa kanilang panunumbalik sa Diyos at sa kanilang paghahandog. Ang paghahandog para sa maraming tao o maging pagbibigay ng ikapu ay napakahirap. Dahil maaaring walang mapagkunan ng yaman, ngunit kung tutuusin, ito din po ay paraan upang mas maranasan natin ang probisyon ng Diyos, ang kanyang katapatan. Ngunit hindi po natin sinasabi na ang paghahandog sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pera o kaya ng ating pinagkukuy ng yaman. Bagkus, maaari din po nating maihandog ang ating panahon, ang ating oras, sa paglilingkod marahil, at sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Atin pong mararanasan ang kanyang kabutihan. Makikita po natin kung paano ang ating impluensya ay mas mapapalaki o kaya ay mapapalawik. Hindi lamang po tayo napapainit dahil sa mga conference na ating dinadaluhan, bagkus ay talagang nararanasan ang patuloy na revival ng Diyos. Pinapaalalahanan po nito ang bawat isa po sa atin. Kung tayo man po ay nagkaroon ng panahon o kaya ay nakaharap ng mga problema na naging dahilan upang tayo ay tumigil sa ating paghahandog sa Diyos, naway makita natin ang kahalagahan nito. Kung tayo po ay nahihirapan sa ating paghahandog, maaari po natin itong ibahagi sa ating cell leader o kaya sa ating mga coworker. Hindi po nila kayo papagalitan kung bakit hindi kayo naghahandog o kaya nagbibigay ng inyong ikapu. Dahil alam namin na mayroon din kayo mga pinagdadaanan. Ito ay isa din pong paraan ng pagdidisipulo at paraan din upang maranasan ang muling pagbangon ng Diyos. Verse 1-8, iyon ay paghahandog ng ating sarili. Iyon po ay susi sa revival. Sunod ay sa 9-11. Makikita po natin dito kung paano pinangasiwaan ng mga Levita ang templo ng Diyos. Verse 11, iniutos ni Hezekiah na gumawa ng mga bodega sa templo. Verse 12, upang doon ilagay ang mga kaloob at mga ikasampung bahagi. Nabanggit si Konaya na isang Levita ang ginawa nilang katiwala sa lahat ng ito at katulong niyang kanyang kapatid na si Simei. Sila ang nangangasiwa sa templo ng Diyos at sa bawat kaloob. At sa mga sumusunod pang bersikulo ay nabanggit din ang iba pang mga pangalan na katulungan sa paghangalaga ng templo ng Diyos.
Makikita po natin dito na mahalaga ang magkaroon ng mga tao na mangangalaga, mangangasiwa sa ating templo. Kung tutuusin kaparang sa ating iglesia, mayroon po tayong Big Green Department. Ito ang pinakamalaking department sa atin pong iglesia. Sila ay napakahalagang susi para po sa revival ng atin pong iglesia. Dahil sila ang nangangasiwa at nangangalaga ng ating sambahan, ng ating templo, ng ating mga handog. Wow! Madalas nakikita po natin ang mga pastor ang nangunguna din ng revival. Ito din po ay totoo. Ngunit tinitignan din po ng Diyos ang mga tao na kanyang ginagamit upang mga siwa at mga laga ng templo. At mayroon din po tayo mga volunteers na laging pumupunta sa iglesia, pumupunta dito at tumutulong sa pagbibilang ng mga offering. At sa atin pong pagpapatayo ng ating templo, pag-aayos ng ating templo, mayroon din pong mga kapatiran na handang tumulong at buong pusong tumutulong sa iglesia. At alam ko na ang Diyos siyang nagbibigay karangalan sa lahat ng mga taong ito. Naniniwala ako na ang Diyos ang magtataas sa mga bawat isang naghahandog ng kanilang mga kaloob at ng kanilang mga kasanayan para sa templo ng Diyos. Verse 16 hanggang 19. Tungkol po sa bayad na kanilang natatanggap, lalo na sa verse 18. Hindi lamang po ang mga Levita ang nabibigyang probisyon, ngunit ang kanila din po mga pangangailangan sa kanilang mga tahanan ay nabibigyan din ng kahalagahan. Verse 18, itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangan maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa maraming pagkakataon ay kailangan din po ng tulong ng mga coworkers, lalo na ng kanilang mga anak. Biblia na mismo ang nagsasabi na ang mga anak ng mga Levitang ito ay dapat din po na pangalagaan. Mayroon pong kapatiran na minsang nagbahagi na para bang ang pagiging Levita ay napakahirap. Ngunit ngayon pinapaalalahanan po tayo ng Biblia na ang mga Levita, ang Diyos ang siyang magbibigay probisyon. Kaya naman nais kong sabihin sa bawat isa na gustong maglingkod sa Diyos full-time, kung inyo pong ipagkakaloob sa Diyos ang lahat-lahat, kayo ay pangangalagaan ng Diyos, ito ay akin din pong naranasan.
Katulad ng mga nangyari sa mga pari at levita sa panahon ni Hezekiah. Ang revival na ito ay magpapatuloy hanggat ang pananampalataya natin sa Kanya ay naroon din. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mas malaking impluensya. Sa aking pakikinig sa pagbabahagi ng mga pastor pagdating sa kanilang mga buhay, kung paano nila nararanasan ang milagro ng Diyos, o sa mga pastor, kung paano nila inihahandog ang kanilang buhay, kung kaya naman lumilipat pa sila ng mga bahay para lang makapaglingkod ng mas maayos sa Diyos. At dito ay pinapangalagaan din nila ang mga anak ng mga Levita. Dito sa verse 20 at 21, nabanggit dito na ang Diyos ay nalugod sa ginawa ni Hezekiah at ng buong Juda. Naging matagumpay siya ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad sa kautusan. Ginawa niya ito ng buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Siya ay tumugon sa katotohanan. Nakikita ko si Pastor Joshua at Simo at dapat po nating tanungin ang ating mga sarili. Nakaya din po ba natin bang maghandog katulad nila at ng may buong pananampalataya? Ngayon, atin pong purihin ng Diyos at patuloy na maghandog sa Kanya. Ngayong umaga, amin pong buong puso inihahandog ang aming sarili sa iyo, Diyos. Ikaw ay kamanghamanghang hari. Ikaw ay karapat-dapat sa bawat naming papuri. Panginoon, pinapasalamatan ka namin. Pinupuri ka namin.
Purihin po natin ang Diyos, atin pong pasalamatan ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Binigyan mo kami, O Diyos, ng napakagandang templo, ng napakagandang simbahan. Tinulungan ang aming iglesia upang maging masagana. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami man ang mga pari, mga levita o kaya ay mga kapatiran sa marketplace, ikaw ay patuloy na nagbibigay probisyon para sa amin. Amin pong iniimbitahan ang bawat kapatiran. Amin pong iniimbitahan ang bawat kapatiran. Maaari po kayong magtungo dito. Mayroon po tayong mga offering boxes. Atin pong ipahayag sa Diyos na tayo ay handa upang magkaloob sa Diyos. Atin pong sabihin sa Diyos na ating inihahandog sa Diyos ang lahat-lahat, ang ating pamilya, ang ating pinansyal na aspeto ng buhay, ang lahat-lahat sa atin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Naway ang iyong espiritu ang siyang pumuno sa amin. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ihandog ang lahat-lahat sa iyo. At sa aming paghahandog sa iyo, O Diyos, ay hindi na kami babalik pa sa aming dating gawi. Panginoon, naway pakinggan mo ang bawat panalangin. Tanggapin mo ang bawat kaloob. Naway ang aming buhay, ang aming panahon, ang aming emosyon, amin pong inihahandog sa iyo. Naway tanggapin mo kami, O Diyos. Naway matanggap ang bawat kaloob na ito ayon sa Espiritu. Kami, O Diyos, ay naghahandog sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, kung kayo ay nasa inyong mga upuan, maaari po ninyong purihin ang Diyos.
Panginoon, ito po ang nilalaman ng aming mga puso. Panginoon, kami ay handang ihandog ang amin pong mga buhay. Panginoon, ang lahat sa amin, maging ang aming being, ay amin pong inihahandog sa iyo. Panginoon, binili mo kami ayon ng may napakahalagang presyo. Panginoon, handa kami na ihandog ang lahat-lahat sa iyo, ihandog ang aming buhay sa iyo. Naway tanggapin mo, Diyos, ang aming mga handog. Sa aming paghahandog, pera man, oras, being, alam namin, O Diyos, na ito ay iyong tatanggapin. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Mga kapatid, sa verse 11, iniutos ni Hezekias na gumawa ng mga bodega sa templo upang doon ilagay ang mga kaloob at mga ikasampung bahagi. Sa pamamagitan ni Hezekiah, kanyang ibinilin ang paggawa ng isang bodega sa templo ng Diyos. Ngayon, amin pong iniimbitahan ang mga lingkod ng Diyos na kabahagi po sa pag-angasiwa ng atin pong templo at maging ng pinansyal na aspeto ng ating iglesia. Sila ay atin pong iniimbitahan. Madalas ako po ang nakikita ninyo sa entablado, ngunit kung tutusin, mayroon po tayong biggering department sa ating iglesia, ang happy team, ang finance department, ang administration team, ang MIF. Mga receptionist, iniimbitahan po namin kayo na magtungo sa entablado. Madalas ang nakikita natin ay mga pastor o mga taong nasa entablado, ngunit narito ang grupo ng mga tao na nagtatrabaho din o kaya ay naghahandog din para sa Diyos. Palakpakan po natin sila dahil kung wala po sila, napakahirap para sa atin pong iglesia na makapagpatuloy. Sila ay napakahalaga dahil po sa kanila tayo po ay nagiging mabunga at panatag sa 611. Tayo po ay tumayo, itaas ang ating kamay at ipanalangin ang ating mga coworker. Naway tulungan ng Diyos ang lahat ng ito at patuloy na bigyan ng probisyon. Hindi sila kinakalimutan ng Diyos, pagkus ay kanyang inaalala. Panginoon, pangalagaan mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pangangailangan. Aking iniimbitahan ng mga pastor, mga tribe leader, mga coworker na sila ay basbasan.
Naway Espiritu ng Diyos ang patuloy na pumuno sa kanila. At sa kanilang mga buhay ay magkakaroon ng kasaganaan at mga milagro. Panginoon, ito po ang aming panalangin. Sa amin pong mga buhay ay pinaglilingkuran ka namin. Panginoon, handa kami na maglingkod sa iyo sa iyong templo. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa akin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga Levitang ito. Maaaring sila ay nasa backstage lamang, hindi suot ang terno ng mga pari o kaya ay nagsasalita sa harap ng mga tao. Ngunit sa iyong templo, O Diyos, sila ay naglilingkod sa iyo. At sa kanilang mga posisyon, sila ay tapat at buong pusong naglilingkod sa iyo. Panginoon, naway pagpalain mo sila. Patuloy mo silang pagpalain. Ang iyong pangako, O Diyos, ay mapangyari sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Pagpalain ang kanilang mga anak. Hindi sila magkukulang. Ang kanilang mga puso ay mapupuno ng pag-ibig. Sila ay mapupuno ng kasiyahan. Ano man ang kanilang ipinapanalangin, iyong ipagkakaloob ng may kasaganaan. Ngayon, nabasa po natin kung paano pinagpala ng Diyos ang mga Levita. Mga Levita, kayo po ay tumayo dahil ang Diyos ay nangungusap po sa inyo. Sa verse 18, itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangan maging handa sila o anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Amin po iniimbitahan ng bawat Levita, bawat coworker. Kayo ay mga pari ng Diyos. Kayo ay pinapahalagahan ng Diyos. He's downstairs already. Sa harap ng Diyos ay atin pong pinagkakaloob ang ating mga papuri at pasasalamat sa Kanyang pagpili sa atin. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanyang probisyon. Maaaring may mga kakulangan po tayo. Ngunit ang Diyos ang siyang pumupuno sa atin ng may kasaganaan. Atin pong ipagpasalamat ang ating buhay. Sa atin pong nabasa, ginawa ni Hezekias kung ano ang tama sa harap ng Diyos.
Siya ay nakikinig ng buong puso, sumusunod ng buong puso, ginawa kung ano ang tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Mga kapatid, sa atin pong pagtulog sa Diyos, atin pong ipanalangin na tayo'y kanyang tulungan. Ginawa ng Diyos ang mabuti at tama at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Alam po ninyo kung gaano kayo kahalaga. Mayroon kayong mahalagang tungkulin, gampanin, hindi lamang po kayo mga lingkod. Kung sa tingin ninyo kayo ay hindi mabuting levita o kaya ay pari, ngayon ay tignan po natin ang buhay ni Hezekiah. Kayo ay mayroong magandang gampanin. Kayo ay pinapahalaga ng Diyos. May ilang mga kapatiran na nagsasabi na napakahirap maglingkod sa Diyos, lalo na Season 1, ngunit dapat po nating isaisip na ang lahat ay mula sa Panginoon. Mga levita at mga pari, kung kayo po ay may kakulangan, maarahil sa pinansyal, maaari po nating idulog ito sa Diyos. Mga nasa marketplace, mga nagtatrabaho, kayo man din ay may mga pangangailangan, ngunit huwag tayong mangamba dahil ang Diyos ang magkakaloob ng bawat nating kailangan. Kayo pa rin po ay minamahal ng Diyos. Kung kayo ay kayo ay nasa isip ng Diyos, nasa puso ng Diyos. Sa atin pong pamamalagi sa mundo, hindi tayo kailanman magkukulang. Mga pari man, mga levita, magkaroon po tayo ng pananampalataya, gawin kung ano ang tama at tapat sa harap ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, akin pong pinagpapala ang bawat kapatiran. Sa iyong mga araw sa mundong ito, inyong maalala ang Panginoon. Inyong maalala na ang Diyos ay ang ating Diyos Amang nasa langit. Kayo ay magiging masaya. Kayo ay magiging puno ng pag-asa dahil ang Diyos ang nagbibigay ng karangalan sa inyo. Aking anak, kayo ay itinataas ng Diyos. Mula ngayon ay hindi nyo nasasabihin ni kayo ay mahirap. Bagkus kayo ay mayroong kasaganaan. Mayroong kasaganaan. Mula ngayon ay iyong ibibigay ay iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi kailanman tayo magkukulang. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala na magkakaroon kayo ng kapayapaan, kasaganaan. Saan man kayo nakatira, iyong maalala ang iyong sarili at inyong ipagkakaloob ang inyong buhay sa Diyos. Levita man o mga pari, kayo din ay mga anak ng Diyos at inyong ipagkakaloob ang inyong mga buhay sa Panginoon. Sa inyong pagkakaloob, ang Diyos ay matutuwa at malulugod at kayo ay kanyang alalahanin. Hindi kayo kailanmang magkukulang sa relasyon man, sa ugnayan, sa pinansyal na buhay. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala. Ang iyong henerasyon ay patuloy na mapagpapala hanggang sa muling pagbabalik ng Diyos. Ang lahat ay mapagpapala dahil sa inyo. Kayong lahat ay mapagpapala. Sa ngalan ng Panginoon Yesus, kayo aking pinagpapala. Sa ngalan ni Yesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.